Walang buhay ang mga mata ni Emma habang hawak ang polo na hinubad ang kanyang asawa kung saan may marka ito ng pulang lipstick at amoy ng pabango ng babae. What have you done, Brian? Nanghihinang napaupo si Emma sa kanilang kama. Sumasakit ang ulo niya kapag iniisip niyang posibilidad na ginagawa ng kanyang asawa kapag hindi niya ito nakikita. Pero ayaw tumalo ni Emma sa isang konklusyon nang walang kasiguraduhan. Ayaw niyang paghinalaan ng asawa niyang si Brian nang walang kahit na anong ebidensya. Hindi sapat ang marka ng lipstick at amoy pabango ng babae sa polong hinubad ni Brian para masabi niyang nagloloko nga ang asawa niyang isang abogado. Gusto mo maglaro ng tagu-taguan? Pagbibigyan kita, Brian. Hindi pa sapat. Kailangan niya pang maghanap, mangalap at mag-ipon dahil sa ngayon, napakahirap paniwalaan na si Brian, ang pinakamamahal niyang lalaki, ay maggagawa siyang lokohin. Good morning. Dumating si Brian sa dining area at naupo sa upuan nito. Nasa baba lang ang paningin nito. Di tulad dati, wala nang halik sa pisngi, wala nang matatamis na salita, at wala nang malambing na pagbati. Everything changed and Emma didn't notice it. Hindi niya napansin na may nagbago na dahil masyado siyang nalulunod sa paniniwalang ayos na ang lahat at wala dapat ikabahala. Good morning, Dad. How's your work? Hindi na malaya ni Emma ang nakatitig lang pala siya kay Brian at hindi nagawang batiin ng lalaki pabalik. Kung hindi nang nagsalita ang anak nilang 15 anyos sa si Timothy, ay hindi pa siya babalik sa ulirat. Ayos naman. Workload ulit. Ang daming kasong binagsak sa amin kahapon dahil may road rage na nangyari sa may Kalayaan. Ang daming nadamay at nakasali, kaya ang daming kasong kailangang ayusin. Busy ka pala kahapon. Kaya ba late ka na rin nakauwi kagabi? Yes, hindi na rin ako nakatawag. Dead-dead na ang cellphone ko eh. I'm sorry. No, it's okay. Mamaya ba? Late ka ba ulit uuwi mamaya? Ipagluluto sana kita ng paborito mong pagkain. Wag na. Alam ko na pagod ka rin maghapon sa ospital. Magpahinga ka na lang pag uwi mo. Kaya may dinner meeting din kami with Judge Aguilera. We have something to discuss. Oh, is that so? Kung ganoon, sa labas na lang din siguro tayo kumain, Timothy. What do you think, Iho? It's a good idea, Ma. Pero, ayaw mo bang maktikman ang luto ko? I will cook for us. I know na busy ka rin po sa ospital kaya let me handle the food for our dinner later, okay? Ikaw ang date ko mamaya. Napangiti na lang si Emma dahil sinabi ng kanilang anak na si Timothy. Nagpapasalamat siya na lumaking anak na malambing at mapagmahal dahil kahit na nagkaproblema siya, nandyan ang anak nila para alalayan siya at pag-aanin ang kanyang loob. May nasasandalan si Emma sa mga panahong pakiramdam niya ay hindi niya nakakayanin. Ma, maaga lang pong uwi namin mamaya. Huwag muna akong daanin sa school Magkukommute na lang po ako para hindi ka rin po maipit sa traffic. Lumapit si Timothy sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Mag-iingat ka. Mag-message ka sa akin kapag nakauwi ka na, okay? Yes, Ma. I love you po. I love you too, anak. Dad, una ako Ingat ka, okay? Huwag ka masyadong magpapakalulos sa trabaho. Hindi mo na kami nakakasabay ni Mama sa pagkain ng hapunan. Buti na lang hindi nagtatagpo ang mahal nating Reyna. Natigilan si Emma para tingnan ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Pero ngumiti lang ito bago siya tingnan. Hindi peke ang ngiti nito. Walang pagpapanggap. Walang halong pagpupumilit. Hayaan mo. Masosolo ko rin ng mama mo. Sa ngayon, marami lang talaga akong tinatrabaho. That's okay, honey. Hihintay na lang kita. Hindi napigilan ni Emang yakapin ng asawa. Humigpit ang pagkakayakap niya rito sa isipin na pinag-iisipan niya ito ng hindi maganda kahit ng totoo ay nagpapakahirap ito para sa kanilang dalawa na Timothy. I love you, Brian. I know. And I do so. Kahit na papaano ay kumalamang nagwawalang puso't isip ni Emma sa isipin na baka masyado lang siyang OA, baka napaparanoid lang siya at kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Pero anong nararamdaman ni Emma nito? Bakit pakiramdam niya hindi siya dapat makampante at dapat ay magpatuloy siya sa pagmamatsyag? Kailangan niya pa rin ipagpatuloy ang ginagawang pagbabantay sa asawa at upang tuluyin ng matahimik ang kanyang isip.
Pinagbigyan ni Emma ang sarili. At ngayon ay palihim niyang sinusundan si Brian papunta sa trabaho nito. Wala namang kahinahinala sa kanyang asawa hanggang sa makarating ito sa law firm na pinapasukan. Nakahinga ng maluwag si Emma nang pumasok ang asawa niya sa loob ng gusali nang walang kahit na anong problema. Kailangan mong kumalma, Emma. Kailangan mong maging kalmado para makapag-isip ka ng maayos. Huminga ng malalim si Emma bago magpatuloy sa pagmamaneho papunta sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Buong maghapong wala sa sarili si Emma. Mabuti na lang at walang masyadong buntis sa mga pasyente kaya hindi siya nakagawa ng mga pagkakamali. Binabantayan din niyang bawat minutong lumilipas hanggang sa dumating ng oras na uwian ni Brian. Kaya nagpaalam na rin siya upang dumaan sa firm ng pinagtatrabuhan ng kanyang asawa. Prove me that I am wrong, Brian. Patunayan mong hindi mo magagawa ang bagay na nasa isip ko. Patunayan mo sa akin nagkakamali ako ni hindi ka ganong klaseng asawa. Simula nang makita ni Emma ang bakas ng lipstick sa polo ng asawa at hindi pamilyar na pabango na nakakapit dito. Kahit na kailan ay hindi na napalagay ang kanyang dibdib. Kahit ni ilang beses nang iparamdam ni Brian na wala siyang dapat ikabahala, hindi pa rin nawawala ang kaba, takot at pangamba na baka totoo nga na may ibang babaeng kanyang asawa. Kaya eto na naman siya. Sinusundan na naman ang kanyang asawang pumunta siya sa flower shop. Nakita niyang lumabas ito na may dalang bouquet ng red roses. Napangiti nilang si Ama sa isipin na para sa kanya yun dahil paborito niyang bulaklak ang pulang rosas. Mukhang may balak si Brian sorpresahin siya kaya nauna na siyang nagmaneho pa uwi ng kanilang bahay. Naligo si Ama, nagpabango, nagayos at ginawang presentable ang kanyang sarili. Si ibabaw ng kanilang kama ay hinintay niya si Brian. Naghintay siya ng naghintay hanggang sa hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya at pagising niya ay nasa tabi niya ng asawang payapa at mahimbing ang pagtulog. Brian? Inilibot ni Emma ang kanyang paningin. Hinahanap ang bouquet na binili ni Brian pero kahit isang patas ng rosas ay wala siyang nakita. Sumikdo ang kanyang damdamin ng mapagtantong hindi para sa kanya ang binili ng kanyang asawa. Kahit na nanghihina, sinikap ni Emma ang makababa sa kanilang kama. Tahimik na lumapit si Emma sa hinubad na damit ng asawa upang ilagay ito sa hamper. Pero pagkahawak niya rito, nandoon na naman ang amoy ng pabango ng babae. Nanginginig ang kanyang kamay na pinagmasdan ng damit ng asawa. Brian, ano ba talagang tinatago mo? Tumulong isang luha galing sa mata ni Emma. Bibitaw na sana niya ito nang may napansin siyang ilang hibla ng buhok na nakasabit sa coat ni Brian. Kunot noong kinuha ni Emma yon at halos mangilabot siya ng mapagtantong buhok yun ng babae at kulay pula ang mga ito. No, please. Please, hindi nangyari to. Please, hindi to totoo. Napaupo na lang si Emma habang yakap-yakap ang damit na hinubad ni Brian kung saan niya nakitang ilang hibla na pulang buhok na napagtunay sa kanyang hinala. He has a mistress. Tahimik na umiyak si Emma. Hindi niya na alam kung para saan bang mga luhang yun. Dahil ba nasasaktan siya sa isiping merong kinakalantaring ibang babae si Brian o sa katotohanang nagawa siyang malsalisihan ng kanyang asawa. Ma, good morning. Kakaalis lang po ni Dad. Hindi na po kayo nag-abot. Mukhang may emergency sa trabaho eh. Kakain ka na po, Ma. Kukuha lang po kita ng plato. Anak, may napansin ka bang kakaiba sa daddy mo bago siya umalis? Ma? I mean, wala ka bang napansin na kakaiba sa kilos ng daddy mo? May kausap pa siya? Habang kumakain kami, para pong maganda naman po ang gising ni Dad, Ma. Maliwalis yung mukha niya, tulad kapag nakakasabay ko siya sa pagkain. Pero nung tumunog yung cellphone niya, nagbago yung ekspresyon niya, Ma. Parang namutla si Daddy. At napuno ng pag-aalala yung mukha niya bago siya nang madaling magpaalam at umalis. I asked him kung ano nangyari at sinabi niya lang may emergency daw po sa firm. Huminga ng malalim si Ama at matamlay na tumango. Kailangan niya ng kumilos. Kailangan ay may gawin siya.
Hindi pwedeng manahimik lang siya at walang gawin. Hindi pwedeng hayaan niyang gawin ni Brian ang gantong mga bagay sa kanilang pamilya. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Emma, kaya napaiwas siya ng tingin para hindi mapansin ang kanyang anak. Ma, may problema po ba? Wala. Alis na ako. Weekends ngayon kaya magpahinga ka, okay? Nandyan yung card ko. Kapag may gusto kang bilhin o puntahan, gamitin mo yun, okay? Okay po. Mag-ingat ka din po sa daan, ma. Yes, I will. I love you, son. I love you too, ma. Umalis si Emma sakay ng kanyang sasakyan, pero imbis sa ospital pumunta, dumiretso siya sa firm kung saan nagtatrabaho si Brian. Kilala na siya ng mga tao roon, kaya hindi na siya hinarang ng guard na nasa entrance. Oh, Ate Emma? Napahinto sa paglalakad si Emma nang makasalubong niya si Dominic na pinsan ni Brian na isa ring abogado. Ikaw nga, Ate Emma. Kamusta na? Hey, Dominic. I'm good. Ikaw, kamusta naman kayo ng asawa mo? Lumapit siya sa lalaki para makipagbeso rito. Ayos na ayos ako. Pati na rin po si Carlene. Kaso, ang init ng asawa ko nitong mga nakarang araw eh. Minsan malambing pero mas madalas mainit ang ulo niya. Napangiti lang si Emma dahil sa narinig. Bilang isang OB-GYN, mukhang maideya na siya sa nangyari sa asawa ni Dominic. Sabihan mo si Carlene na minsan pumasya siya sa center ko. Miss ko na kamo siyang makakwentuhan. O sige ate, kausapin mo nga rin si Carlene. Baka mamaya nagsisisi na siyang pinakasalan niya ako eh. Oo nga pala ate, anong ginagawa mo rito? Ipagpapaalam mo ba si Kuya Brian? Ipagpapaalam? Oo, hindi kasi siya pumasok ngayon. May sakit ba si Kuya Brian ate? Nanlamig ang buong katawan ni Emma. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil malinaw ang sinabi ni Timothy sa kanya na nagpaalam si Brian dito dahil may emergency sa firm. Kaya paano nangyari nga wala rito ngayon ang kanyang asawa? He's not here? Oo, wala rito si Kuya Brian. Akala ko nandito ka para ipagpaalam mo siya eh. Napalunok na lang si Emma. Hindi niya na alam ang sunod na mga sasabihin dahil kung ano-anong bagay nang pumapasok sa kanyang isip. Napupuno ng maraming tanong ang isip niya. Kung saan si Brian? Bakit wala sa trabaho niya si Brian? Saan nagpuntang asawa niya at nagawa nitong magsinungaling sa kanilang anak? Ate Emma, ayos ka lang? Yes, I'm good. Papasok na ako sa trabaho baka malita ko eh. Sige. Hindi na kita may hatid sa labas ate kaya may trabaho pa ako eh. Pero gusto sana kitang imbitahan sa birthday ni Carlene sa susunod na linggo. Sa bahay lang namin dahil konti lang inimbita namin eh. Sana makapunta ka. Isama mo na rin si Timothy kapag wala siyang pasok. Sure, walang problema. Asahan mong pupunta ako. Mataman siyang tiningnan ni Dominic. Parang may gustong sabihin ng lalaki, pero mas pinili nitong ngumiti na lang sa kanya bago sila maghiwalay. Pigil ang mga luhang nagmanaw si Emma pampunta sa ospital. Hindi niya na hinayaan muling tumulo ang mga luha niya dahil kung magiging mahina siya, alam niyang matatalo siya. Alam niyang hindi niya magagawang ipamukha sa kanyang asawa na nagkamali ito at maling desisyong gawin siyang kalaban. Ipaparamdam ni Emma kay Brian ang galit ng babaeng inapi at pinagtaksilan. Gustong ipakita ni Emma kay Brian na hindi magiging isang talunan ng babae na piniling iwanan at ipagpalit sa iba. Ilang araw ulit at ilang beses nang sinusundan ni Emma si Brian sa tuwing pupunta ito sa firm. Sinisigurado niyang sa trabaho talaga ito pupunta. Umaakto siya sa harap ng asawa na para bang wala siyang alam, wala siyang ginagawa at normal lang ang lahat. Hindi nagpalata si Emma na may mali na sa kanilang pamilya, lalo na kay Timothy, dahil ayaw niyang masaktan ang anak nila tulad kung paano siya nasasaktan ngayon. Palagi ring naghahanap ng ebidensya si Emma na maaari niyang magamit kapag ibinunyag niya ang kababuyan na ginagawa ng kanyang asawa. Bumaba si Emma sa kanyang sasakyan nang makarating siya sa bahay ni Dominic. Hindi siya agad pumasok sa loob ng bahay at nanatiling muna ng ilang minuto sa labas upang pagmasdan ng mga tao sa loob ng bakuran na nagkakasayahan niya. Hinanap ni Emma ang magaling ng asawa at hindi naman siya nahirapan na hanapin ito dahil agad niya itong nakita na masayang nakikihalubilo sa iba pa nitong mga kasamahan sa firm. Karamihan ay bisita ng mga abogado.
Papasok na sana si Emma nang matigilan siya ng mula sa loob ng bahay ni Dominic ay may lumabas na isang babaeng maputi at makinis ang balat. Maamong mukha nito hanang nakangiti. May katangkaran at may magandang pangangatawan. Pero ang higit na nagpatigil kay Emma ay ang buhok nitong mahaba, paalon-alon na kulay pula. Natulos sa kanyang kinatatayuan si Emma habang pinagmamasdan ng dalaga. May kung ano sa dibdib niya na kumikirot pero pinagpatuloy nilang pagmamasid hanggang sa dumapo ang tingin sa kanyang asawa na ngayon sumusulip sa babae na may kulay pulang buhok. Ipinagpatuloy ni Emma ang pagmamasid hanggang sa pansimpleng lumapit si Brian sa babae at nasaksihan mismo ni Emma ang palihim na pagkakahawak ng kamay ng mga ito. Simpleng sulyapan at ngitian at ang mga mata nito na parang nag-uusap. Napangisi na lang si Emma nang mapagtantong nakita niya ang babaeng kinaaaliwan ng kanyang asawa. Maganda ito at maalindog pero hindi pa rin mababago ng ganda nitong katotohanan na marumi itong babae dahil pumatol ito sa pamilyadong lalaki. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ni Brian at ng babae na halos lungkis na rito. Sinasaktuhan niyang maghawak ang kamay o di kaya ay nagngingitian ang dalawa. Si Griselda Aguilar. And yeah, she's the daughter of Kuya Brian's judge, if you're wondering who is she. Napatingin si Emma kay Dominic nang sumulpot na lang ito bigla sa kanyang tabi. Mabilis niyang tinago ang hawak na cellphone para harapin ang lalaki. Naaliwalas ang mukha nito, mukhang hindi nito napansin ang ginagawa niya kanina. Pero nakikita niya sa mga mata ni Dominic na may gusto itong sabihin pero may pumupigil dito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Ilang segundo siyang tinitigan ng tahimik ni Dominic bago itong umiti at umiling sa kanya. Wala naman, pasok ka. Maraming niluto si Carlene. Kanina ka pa niya hinihintay. Hindi na ako papasok. Nagmamadali kasi ako eh. Duman na ako rito para iabot ng regalo ko para kay Harleen. Are you sure? Nagkakasiyahan na kami oh. Na, thank you. Pakisabi na lang kay Carlene na happy birthday. Hihintayin ko lang siya sa center ko. Alright, hindi na kita pipilitin. Sasabihin ko na lang kay Kuya Brian na dumaan. Kahit wag na. Uuwi naman siya sa bahay namin eh. Mukha namang masaya siya ngayon. Napangiti nilang si Emma nang makitang asawa na todo ang ngiti habang nakikipag-usap sa babae na napag-alaman niyang Griselda ang pangalan. Gusto niyang burahin ang ngiting yun sa mukha ng kanyang asawa pero hindi pa itong tamang oras. Hindi pa sapat ang mga meron siya para kalabanin ng asawa niya pero sa oras na makumpleto ng kailangan niya, sinisigurado niyang luluhod sa kanya ang mga manloloko. Mag-ingat ka ate. I always got your back. Thank you, Dominic. Enjoy the party. Pag-uwi ni Emma at tiningnan niyang nakuha niyang litrato. Inisa-isa niya ito para tingnan ng mabuti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang baka ito nga ang kabit ng kanyang asawa. Kung titingnan ng dalawa, para lang itong malapit na magkaibigan pero may alam na si Emma. Sigurado na siya sa kanyang hinala pero gusto niyang makita mismo ng mga mata niya at marinig ng mga tenga niya na magagaling mismo kay Brian na may relasyon nga ang dalawa. Emma. Napatingin si Emma kay Brian isang gabi matapos siyang maligo. Mukhang kararating lang nito galing trabaho. Nandito ka na pala. Kumain ka na? Yeah, kumain kami ni na Mr. Aguilar sa labas. We discussed something. Nakakapagod. Ang alin? Yung trabaho niyo. Bakit? Hindi ba nakakapagod? No, nakakapagod nga. Sige, matulog ka na para makapagpahinga ka na. May sasabihin sana ako. Tiningnan ni Emma si Brian. Bigla siyang kinabahan. Bigla ring bumalik sa kanyang alaala ang mga nakita niya sa bahay ni Dominic. Naisip niya kung mangungumpisa lang sa kanya si Brian. Ilang araw akong hindi makakauwi. Napalunok si Emma at tiningnan ng mga mata ng kanyang asawa. Malamlam ang mga mata nito na para bang may nangyaring hindi maganda. Bakit? May sakit si Mama at gusto ko sana na akong mag-alaga sa kanya. I'm sorry. Hey, you don't have to say sorry. Gusto mo bang sumama kaming dalawa ni Timothy? No, ayoko na mamablema pa kaming dalawa ni Timothy. I can handle this, okay? Dito na lang kayo sa bahay. Honey,
Nag-aalala rin ako kay Mama. Gusto ko siyang kumustahin. Ako na lang kukumusta sa kanya. Tatawagan ko na lang kayo kapag nakita ko ng kalagayan ni Mama. Brian. It's okay. I can handle this. Thank you. Lumapit si Brian sa kanya upang yakapin siya at halikan sa ulo. Pero kakaibang nararamdaman ni Emma. Yakap na siya ni Brian pero parang ang layo-layo pa rin ang asawa niya sa kanya. Parang hindi niya ito kasama. Parang hindi na si Brian ang kanyang kayakap at parang hindi niya nakilala kung sinong kaharap niya. Pero niyakap niya pa rin pabalik ang lalaki upang aluin ito kahit na may nagtutulak sa kanyang huwag maniwala sa lalaki. Ma, si Daddy po. Hindi ko yata siya nakitang bumaba galing sa kwarto ninyo. Mag-impake ka. May sakit ang lola mo. Pupuntahan natin siya. Po, ano pong nangyari kay Lola? Hindi ko rin alam. Kaya pupuntahan na lang natin siya para kamustahin. Okay po ma, wait lang po. Ngumiti si Emma kay Timothy bago siya umupo at mag-isip. Kung dati-rati, kahit na may sakit ang ina ni Brian, isinasama naman sila nito. Sa ting umuwi sa bahay ng mga magulang nito, hindi ito pumapayag na hindi sila kasama. Kaya naman kasama si Timothy, sumunod sila kay Brian. Hindi na sila nagsabi kay Brian dahil alam niyang pipigilan lang sila nito. Nag-aalala siya sa kanyang mother-in-law dahil napakabuti nito sa kanya. Kaya naman gusto niya rin tong alagaan kahit na nakakahawa ang sakit nito. Sana hindi malalang sakit ni Lola. Nandito na tayo. Makikita na natin yung lola mo. Bakit hindi tumawag si Lola sa atin? Alam na po ba ni Daddy na may sakit si Lola? Emma? Timothy? Natigilan si Emma nang marinig ang boses niyang binan. Nagulat siya nang makitang masiglang nakangiti sa kanila iyon. Mababa ka sa mukha nitong labis na kaligayahan habang nakangiti sa kanila. Magpupunta pala kayo. Bakit hindi man lang kayo nag-abiso? Sayang nakapaghanda man lang ako ng makakain ninyo. Teka, kayong dalawa lang ba? Kasama niyo ba si Brian? Lola, akala po namin. Ma, kumusta ka na po? Pasensya na po't bigla ng pagdalo namin ha. Namiss ka lang po namin at itong si Timothy. Gusto ka rin pong makita. Tiningnan niya si Timothy na nakakunot ang noo. Sinanyasan niya itong sakyan na lang sinasabi niya at mukhang naiintindihan naman ito ng kanyang anak. Kumusta ng anak ko? Bakit hindi niyo kasama? Busy po sa trabaho ma. Pero papasyal daw po siya rito kapag nakahanap na siya ng free time. Naku, malapit na ako magtampo sa taong yan. Ilang buwan ang hindi napapasyal dito. Puro trabaho nilang inaasikaso. Pasensya na po ma. Sa susunod, isasama ko na po si Brian. Naninikip ang dibdib ni Emma habang nagsasabi ng kasinungalingan sa kanyang in-law. Kanina pa gustong tumulo ang kanyang mga luha pero pilit niyang pinigilan ito. Para na siyang mababalo sa isipin na wala rito si Brian at hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi niya maisip na nagawang magsinungaling ni Brian sa kanya at ginamit pa nitong ina para lamang makalusot sa kasinungalingan niya. Sa ginagawa ni Brian, mas lalo lang nitong dinadagdagan ng kasalanan at mas lalo lang siyang hindi magagawang mapatawad ni Emma. Ma, bakit po sinabi kanina kay Lola yun? Napatingin si Emma kay Timothy. Hindi pa pala ito natutulog. Oh, bakit kising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. I'm asking you, ma. Tsaka, bakit hindi sumunod si Daddy rito? Uwi siya sa bahay at makikita niyang wala tayo ron. Kaya tatawag siya sa atin at pupuntahan niya tayo. Your father. Napayuko na lang si Emma kasabay ng mahinang buntong hininga. Tinangala niyang muling anak at malungkot na ngumiti. Hindi uuwi sa bahay natin ang daddy mo. Nagpaalam siya sa akin na pupunta siya rito sa bahay ng lola mo dahil may sakit ito. Sa kanya ko rin nakuhang ideya na may sakit si mama. Pero wala siya rito. Your dad is not here. Kung ganun, nasa si daddy? Kasi nagpunta si daddy ma. Bakit po siya nagsinungaling sa atin? Hindi ko rin alam, Timothy. Wala akong alam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa ama mo. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan niya ngayon at nagawa ng magsinungaling sa akin. Napahawak na lang sa kanyang ulo si ama dahil pakiramdam niya ay sasabog siya kapag iniisip niya kung saan pwedeng naglalagi si Brian. Sumasakit ang ulo niya kasabay ng puso niyang
Wala nang kapalagayan magmula nang madiskubre niyang ang pambababae ng kanyang asawa. Hindi ko na alam, anak. Nasasaktan na ako. Para kong tanga rito na umaakto sa harap niya na maayos ang lahat. Kahit na alam kong may mali na. Napapagod na akong umiti sa harap niyo at maging matapang para sa pamilyang to. Napahigdi na lang si ama, kaya naman nilapitan siya ng anak at agad na niyakap ng mahigpit. Narinig niya rin ang mahinang pagsinghot nito. Matalinong anak nilang dalawa ni Brian, kaya alam ni Emma na may ideya ito sa nangyayari. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang manlamig ang daddy mo sa akin. Basta nagising ako na pakiramdam ko ang layo-layo niya na sa atin. At hindi na natin siya nakakasama sa bawat pagkakataong magkakasabay tayong kumain sa harap ng hapag. Nandiyan ang daddy mo parang isip at puso niya. Wala na sa atin. Ma, please. Your father. I know. I'm sure. He has a mistress, Timothy. May babae ang daddy mo. May iba nang minamahal na babae ang daddy mo. He don't love me anymore. He will leave us, baby. He will leave us soon. Masisira ang pamilya natin. Iiwan niya tayo. Ma, it's okay. It's okay. Just calm down, okay? Kumalma ka lang. I'm here, ma. Nandito lang po ako. Sabihin mo nga sa akin kung saan ako nagkulang. Nagkulang ba ako sa pagmamahal sa inyo? Hindi ko ba nagampanan ng pagiging asawa at ina sa inyo? Hindi ba masarap ang luto ko? Masyado ba akong mahigpit sa inyo? Hindi ba ako kamahal-mahal? Bakit kailangan ko magsaktan ng ganito, Timothy? Tell me, am I not enough? No, ma, no. Hindi totoo po yung sinasabi mo. You're enough, ma. You're the best. Huwag mong isipin na dahil sa'yo kaya nagkakaganon si daddy. Hindi mo po kasalanan. Wala kang ginawang mali para mangyaring lahat ng to. Look at me, ma. Hinawakan ni Timothy ang mukha niya para punasan ang mga luha niya. Kahit na lumuluha rin ang mga paa ng anak, sinikap nitong ngumiti sa harap niya. I love you, ma, okay? Just always remember that I always love you. Kahit naiwan po tayo ni daddy, ikaw pa rin po ang pipiliin ko dahil kahit na kailan ay hindi mo pinaramdam sa amin na kailangan mo ng kapalit sa lahat mga ginagawa mo sa amin. You never asked us to follow you. Hindi ka nagdemand ng mamahaling mga gamit sa tuwing nagbe-birthday ka. Hindi ka naghigpit sa akin o kahit kay daddy dahil gusto mo maging malaya kami. Hindi ka naging masama sa amin. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo, ma. Huwag kang ganyan. Huwag mong saktan ang sarili mo dahil nasasaktan din po ako. Hindi po kita iiwan. Kami ni Lola. Nandito lang po kami. Kaya magpakatatag ka, ha? Be strong, ma. At maging strong po ako para sa atin. Mas lalong naiyak si Emma at hindi niya na napigilan ang sarili na mas lalong umiyak dahil sa sinabing yun ni Timothy. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang isip puso niya. Pagod na siyang lumaban mag-isa, kaya nang maramdaman niyang nandito si Timothy at sasamahan siya nito at saka nito sasama kapag naghiwalay silang dalawa ni Brian. Dahil sa sinabi ng anak at sa pagiging matapang nito, nagkaroon ng lakas ng loob si Emma ang ipagpatuloy ang mga planong ginawa niya. Ang ilintad, ang pangangaliwa ni Brian, ang pagiging kabit ng anak ng isang sikat na judge, at ang pagpapakulong sa dalawa bilang kabayaran sa lahat ng ginawa nito, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taon na natapakan nila. Ito yung heartbeat niya. Oh my God! Preggy ako? Oo, kaya huwag mong masyadong mainitin ang ulo, ha? Bawal kang ma-stress. Saka bawasan mo rin ang pagiging masungit mo kay Dominic. Kawawa naman ang asawa mo. Ang isang yun talaga. Nagsumbong pa talaga sa'yo. Hey, calm down. Sabi nang huwag masyadong ma-high blood eh. Sige na nga, uuwi na ako. Salamat at andyan ka, Ate Emma, ha? Ninang ka nito, ha? Oo naman. Mag-iingat ka pa uwi, okay? Tumawag ka na lang sa akin kapag may naramdaman kang kakaiba. Bibigyan na lang din kita ng mga vitamins para maging healthy si baby. Nang makapagpaalam na si Carlene, ay nagpahinga muna si Ama. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang minuto nang bumukas muli ang pinto ng kanyang center. Nakangiti siyang humarap dito sa pag-aakalang bumalik si Carlene, pero gano'n na lang ang gulat niya nang makitang hindi yun si Carlene. Kung hindi, ang anak ni Judge Aguilar na si Criselda. Mata man itong nakangiti sa kanya. Hello,
Dito ako ni-refer ng kakilala ko. Magaling daw ang OB-GYN dito. I'm Criselda Aguilar. Magandang araw po, doktora. Hindi agad nakakilo si Emma sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa babae. Hindi niya magawang alisin ang mga mata niya sa babae na may kulay pulang buhok. Ang maamo nitong mukha ay parang isang anghel na hindi kayang gumawa ng kahit anong kasalanan. Marahas na napalunok si Emma bago sunod-sunod na napakurap. Tinaas lang kanyang kamay sa harap nito para makipagkilala. Hello, good morning Miss Aguilar. Call me Dr. Emma. Nice to meet you too, Dr. Emma. Kamusta? Don't be too formal, Criselda. Mukhang hindi naman nagkakaling edad nating dalawa. Totoo ngang sabi ni Dominic, mabait ka nga raw. Natigilan si Ama, pero di kalaunan ay napangisi na lang siya ng walang buhay. Kahit na nanginginig at nanlalamig ng kanyang mga kamay, pinili pa rin niyang maging kalmado habang kausap ang babae ng kanyang asawa. Hindi tanga si Emma. Alam niyang sadya ng babae dito sa center niya at para na siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang mga tuhod niya ay gusto nang bumigay. Ang mga luha niya ay nagbabadya naman, kaya naman bago pa siya tuluyang bumigay, ay nakangiti siyang humarap kay Criselda. Excuse me ha, Criselda. Magbaba niyo muna ako. Pagbalik mo pwede na tayong mag-usap. Take your time, doktora. Mabilis na tinungo ni Emma ang banyo sa kanyang center. Ang inaakala niyang luhang babagsak ay hindi nangyari. Malalim lang ang kanyang paghinga, pero kahit na isang luhang tumulong mula sa kanyang mga mata ay wala. Tiningnan niyang sarili sa refleksyon ng salamin. Mukhang napagod na rin talagang mga luha niyang tumulo. Nanlalamig siya hindi dahil sa takot. Nanlalamig siya dahil sa labis-labis ang kanyang pagpipigil na masaktan ng babaeng nasa labas. Huminga ng malalim si Ama at inayos ang sarili bago formal na harapin ulit si Criselda. So, ano nga ulit ang sadya mo rito? Lately kasi, nahihilo ako. Nagsusuka. Morning sickness, doc. Late na rin po ang dalaw ko. Napapalakas din ang pagkain ko nitong mga nakarang araw. Tapos parang pinaglilihan ko yung asawa ko at ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Naikuyom na lang ni Emma ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa habang nagkukwento si Criselda. Kaya, inirefer na ako rito ng kakilala ko. Pinsan ng asawa kong si Dominic Morris. Magaling daw ang OB-GYN rito at masisiguradong mababantay na ko. I think you're 1 month pregnant. Nagulat ang kaharap ng babae ni Emma dahil sa magandang balitang dala niya pero hindi niya magawang maging masaya. Oh my God! Matutuwang asawa ko nito, I'm sure! Naluluhang umiti si Criselda habang hinahapos ito ang tiyan. Wala namang buhay ang mga mata ni Emma na tiningnan ng babae na nasa harapan niya. Walang mapaglagyan ng kaligayahan ito dahil sa nalaman. Tahimik na mga nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Emma dahil sa galit na nabubuhay sa kanyang dibdib. Nasaan palang mister mo? Mas maganda kung kasama mo siyang pumunta dito. Mas masaya kapag gano'n. Nagpunas muna ng luha si Criselda bago nakangiting magsalita. He's a lawyer at busy siya sa pagtatrabaho kaya hindi niya na ako nasamahan. Pero gagawin kong surprise ito sa kanya dahil malapit ang birthday ni Daddy. Doon ko na lang sasabihin, this is a blessing to our family. That's good, Mrs. Morris. Pinanood ni Emang magbagong reaksyon ng Criselda. Naging matamlay ito at malikot ang mga mata. Pilit na iniiwas sa kanya. Makailang beses din itong napalunok na para bang nininervyos. I'm not a Morris yet. May ibang pamilyang lalaki na nakabuntis sa akin eh. Pero nangako siya sa akin na hihiwalay niya ang asawa niya. Iiwan niyang pamilya niya para sa akin. Brian Morris will choose me. Hindi ka ba nahihiya? Namutlang kaharap ng babae ni Emma dahil sa naging tanong niya rito. Gumuhit ang takot sa mata nito habang kaharap siya. Parang takot na takot na mahusgahan ng ibang tao. Yung mga ganyang bagay kasi ay hindi dapat pinagmamalaki, Miss Aguilar. Dapat sa mga ganyan, tinatago nilang kahit na sabihin mong ako lang kaharap mo. Pamilyado rin akong tao. Paano lang kung asawa ko palang tinutukoy mong lalaki? Sana maisip mo yung maiiwan niyang pamilya pero ako ang mahal niya. Sinabi niyang mahal niya ako.
at handa siyang panagutan ako. Naisip mo ba na para magkaroon ka ng asawa at magkaroon ng amang dinadala mong bata, kailangang iwan ng maging asawa mong nauna niyang pamilya? Ang unang babaeng pinanindigan niya? At unang batang kinilala niyang anak? Naisip mo ba kung gaano kasakit para sa kanila na iiwan sila ni Brian Morris para sa'yo? Ano na lang kaya ang sasabihin mo sa magiging anak ni Brian kapag nagtanong to kung paano kayo nagkakilala ng tatay niya? Family wrecker. This is too much. You don't know me and my Brian. You don't know nothing about us. Kaya wala kang karapatang magsalita laban sa amin. I'm just stating the possibility outcomes of your decision. Just accept the fact that you are a family wrecker and you can change that fact. Hindi ko alam na ganito ko rin si ibang nagiging pasyente mo. Pero mukhang maling pagkakilala sa ni Dominic. You're a witch. Isusumbong kita sa asawa ko. Go. Good luck. Just tell him my name. I'm Emma, the Obigaini. Hope he wouldn't leave you someday. Nagawa nga niyang iwan ng dati niyang asawa para sa'yo eh. Paano na lang kung makilalan siya ng bagong babae at mabuntis niya ulit ito? It's a sad ending for your love story. Shut up. I can sue you. Oh, your husband is a lawyer, right? Naisip mo rin bang ang pagiging kabit ay may kaso rin? Baka hindi pa nasasabi ng asawa mo. Buti na lang dahil hindi rin welcome ang mga kabit dito sa center ko. Madumi. Nanggigigil na tinalikuran siya ni Criselda. Mapulang-pulang mukha nito at nanilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nakangiti si Emma ng pabagsak na sirado ni Criselda ang pinto ng kanyang center. Pero ilang minuto pa lang lumilipas, nang makalabas si Criselda, ay siya namang sunod-sunod na pagtulo ng luha sa mata ni Emma na kanina niya pa pinipigilan. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinayal ang number ni Dominic dahil malakas ang kutob niyang may alam na ito sa nangyari sa kanilang dalawa ni Brian. Hello, ate. Where are you? Ate Emma, umiiyak ka ba? Anong nangyari? I'm asking you. Nasaan ka? We need to talk. Please, kailangan nating mag-usap, Dominic. I know you knew something to what Brian's dirty secrets. Napahagulhol na lang si Ama. Hindi niya na kayang isipin ang mga ginawa ni Brian sa likod niya. Umuwi ito sa kanila pero may inuuwi na rin pala itong babae at ang katotohanang iiwan sila ni Brian. Para na siyang unti-unting pinapatay. Please, Dominic, tell me everything. Sabihin mo sa akin lahat. Please help me. I will. I'm just waiting for you to ask me. Mas maganda kung dito ka na lang sa bahay namin tumuloy. Susunduin ko lang si Timothy sa bahay ninyo. Nang matapos ang tawag, ay hindi agad nakatayo si Emma. Naninikip ang kanyang dibdib at parang wala siyang lakas na tumayo at magmaneho papunta sa bahay ni na Dominic. Sa oras na pumunta siya roon, malalaman niya na ang lahat. Hindi niya alam kung handa na ba siya. Pero kung hindi ngayon, kailan pa siya magiging handa? Kailan pa niya magagawang harapin ang lahat ng katotohanan to? Ipinangako ni Emang lalaban siya. Magiging matatag siya dahil nandyan ang anak nilang si Timothy at marami pang taong nakasuporta sa kanya. Maraming nandyan para sa kanya kaya kahit na nangangatog na ang buo ng katawan, ay pinilit ng tumayo at nagmaneho papunta sa bahay ni Dominic. Pagkarating niya dito, tulad ng inaasahan ni Emma, nandoon ang anak niyang si Timothy na punong-puno ng pag-aalala na sinalubong siya ng yakap nang makita siya nito. Ma, your dad, he chooses mistress. It's okay, Ma. Kaya natin to kahit tayong dalawa lang. Kakayanin natin. Basta huwag kang susuko, Ma. Sasamahan kita. Nandito lang po ako. Maupo muna kayo. Inalalayan siyang makaupo ni Timothy. Hindi nitong binitawan ng kanyang kamay habang nakaharap sila kay Dominic. Ramdam niya ang takot ni Timothy pero alam ni Emang pinipigilan lang nito ang sarili dahil gusto nitong ipakitang malakas ito at wala dapat ikabahala si Emma. Ate Emma, sorry. Kasi wala ako sa lugar para sabihin sa'yo but I promised you, hindi ko kinukonsinti si Kuya Brian. Madalas ko nga pinagsasabihan tong si Dominic na kausapin ang pinsan niya pero wala. Ang tigas ni Kuya Brian. Tinakot niya si Dominic na kung magsusumbong siya sa'yo, ipapatanggal siya ni Kuya Brian sa firm nila. Ang kapal talaga ng mukha ng pinsan mo yan. May gana pa siyang mang blackmail.
Tanga ba siya? Abogado siya? Alam nang may kasong ginagawa ng kabalbalan sa'yo, Dominic. Alam niya yun. Pero natakotan din ako, Ate Emma. Natakot ako mawalan ng trabaho. Lalo na't magkakanak na kaming dalawa ni Carlene. Kailangan ko makapag-ipon bago siya manganak. Ang OA mo talaga. May trabaho ako, may trabaho ka. May ibon na tayo. Kaya ano pa bang ginagawa mo riyan? Maraming law firm ang maghahabol sa'yo kapag umalis ka sa bulok na firm ni Judge Aguilar. Ate, ngayon mo sabihin na huwag akong magpaka-stress kung may ganyang ganap sa buhay namin. Shh! Calm down. Baka nakasimangot na si baby kapag lumabas siya. Umayos ka. Kausapin mo yung si Ate Emma at sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kaahasan ng pinsan mo at ng babae niya. Yes, I will. Hinihintay ko lang talaga lumabas si Ate Emma sa akin eh. At sa palagay ko, eto ng tamang panahon para malaman mong lahat. Nilabas ni Dominic ng isang envelope kung saan nakalagay ang iba't ibang kuha ng litrato ni Brian Criselda. Iba't ibang lugar at oras. Meron sa isang restaurant, meron sa loob na mismo ng firm, at meron sa loob ng isang bahay. Si Criselda Aguilar, ang iisang anak ni na Judge Aguilar. Birthday nung ni Judge nang magkita sina Criselda at Kuya Brian. Tinukso-tukso sila ng mga co-office mate namin, kahit na alam nilang pamilyadong tao si Kuya Brian. Pero mukhang gusto rin magpakamot ang pinsan ko at sumigi pa rin siya. Kahit na meron siyang Emma at Timothy. At si Criselda, ayos lang sa kanya na may asawa at anak si Kuya Brian. Misa bibigyan pa rin siya ng oras ng pinsan ko. At doon sila nagkaroon ng relasyon. Sinabi ko naman sa kanya na tumigil na siya. Pero nagalit siya sa akin at sinabing, huwag akong makialam sa kanya. Binili niya rin sa akin na huwag akong magsusumbong sa'yo. Pero hindi ko na kaya, Ate Emma. Konsensya ko nang humahabol sa akin sa isipin na meron siyang pamilyang naghihintay sa bawat pag-uwi niya. Tapos ibang babae siya uuwi. Wala kang ginawang masama sa kanya, ate. Kaya hindi ko maisip kung bakit huwag maliwa ni Kuya Brian eh. Ginawa ba talaga ni Dading lahat ng to, Tito? Oo. At ang balita ko, si Criselda buntis sa anak nilang dalawa ni Kuya Brian. Oh my God. Hagulhol ni Timothy ang pumuno sa bahay ni na Dominic nang marinig ang sinabi ng tiyuhin. Parang dinudurog ang puso ni Emma habang pinapakinggan ang mabigat na pag-iyak ng anak. At ang kinatatakot na mangyari ni Emma, ang madurog si Timothy dahil sa kamaliang ginawa ng ama nito. At ngayon na nangyayari ng bagay na kahit kailan ay hindi hiniling ni Emma ang mangyari. Gusto niyang ibalik kay Brian lahat. Gusto niyang iparamdam ang pait ng katotohanan. Gusto niyang makita itong umiyak tulad kung paano umiyak ang kanilang anak ngayon. Nakalagay rin po sa envelope na yan ang mga resibo kung saan sila nag-check-in ng mga hotel, kung anong lugar ang mga pinuntahan nila, at saang bansa sila namasyal. Lahat ng pwedeng gamitin ni Ebelensya para may pakulong silang dalawa ay nandyan sa envelope na yun, ate. Inipon ko yan dahil alam kong walang sikretong hindi mabubunyag at handa akong samahan ka sa magiging laban mo, Ate Emma. Akong magiging abogado at testigo mo sa pagsasampa ng kaso ko na Kuya Brian. I will sue them. I promise that. Keep my word, Dominic. Ipapatikim ko rin sa kanila kung gaano kasakit ang pinaramdam nila sa aming dalawa ni Timothy. Sinasabi ko sa'yo, hahalik sila sa lupa, kakaluhod sa akin. Kung kailangan mo ng tulong witness, ate, willing din ako sumama sa inyo. Talagang hinaayaan itong si Dominic na magpunta rito si Criselda para magkita kayong dalawa. Pero sadyang napakaibit mo lang, Ate Ama, at hindi mo kinalagad ang babaeng yun. Dumating na ako sa punto na gusto ko silang pagkakalimutin. Pero naisip ko na hindi ko kailangang bumaba para mapantayin sila. Pero itataas kong sarili ko para ipakita sa kanila kung sino man ang binangga nila. Kung may matutulong kayo, siguro yun ang suporta at magbibigay ng iba pang mga ebidensya na magamit ko laban sa kanila. Nagkatingin na ng mag-asawa na parang nag-uusap gamit ang mga mata. Nagsinyasan ito hanggang sa nakapabuntong hininga si Dominic. Nilabas ito ang mga papeles galing sa kung saan. Ano ito? Proseso ng paglilipat ng lahat ng meron kayo sa pangalan ni Kuya Brian. Oh, what? Pinaplano niyang iwan kayo ni Timothy kasamang lahat ng ari-arian, yaman at savings ninyo. Wala siyang ititira sa inyong mag-ina. Tapos na bang proseso? Hindi pa. Marami pa siyang kailangang ayusin. Mabuti na lang na kung nagkataon, tuloy na siyang kamumuhian ng anak naming dalawa. Tuloy na siyang itatakwil ni Timothy dahil sa kabalbalan niya. I got your back, ate.
Hindi magagawa ni Kuya Brian ang mga plano niyang yan. Basta sabihin mo lang sa akin ang mga gusto mong gawin. I want to expose them. Perfect, ate. Hindi ko sila kayang saktan ng pisikal. Kaya gaganti ako sa paraan na pandidirihan sila ng marami. Alright, birthday ni Mr. Aguilar sa isang araw. Sa mansyon nila gaganapin. Invited kaming dalawa ni Carlene. Isasama kita. Doon, magandang pagkakataon yun. Dahil may prowensyang pamilyang mga Aguilar. Maraming bisita. Maraming kilalang taong nandoon. At isa na rin ang asawa mong si Kuya Brian. Tiningnan ni Emma ang mga litrato ni Brian at Criselda. Wala nang sakit. Napuno ng pagkamuhi. Hindi na panghina. Napalitan ng pandidiri. Ngumisi ng walang buhay si Emma. Manhid na siya. At wala na siyang pakialam kung anong iisipin ng ibang tao sa kanya. It's time for showtime. Tulad ng sinabi ni Dominic sa kanya, pumunta talaga siya sa birthday ni Mr. Aguilar para dito ibunyag ang lihim ng anak nito at ni Brian. Naalala niyang sinabi ni Criselda sa kanya na isasabay nito sa birthday ng ama ang pagsasabi na ito nagdadalang tao. Okay, when you're ready, just tell us, okay? Hindi ka mag-isa rito, Ate Emma. Salamat, Dominic. Salamat ng marami sa suporta at tulong yung dalawa ni Carlene. Wala yun, ate. Ano pat naging in-laws pa tayo. Tsaka, aanhin naman ang asawa kong pagiging abogado niya kung hindi niya gagamitin sa mabuting paraan, di ba? Oo naman. Kaya ka nga na-in-love sa akin eh. Si mo? Huwag mo muna nga akong kausapin. Napipikon ako sa wagmumukha mo eh. Kahit na papaano, ay gumaan ang pakiramdam ni Emma dahil kina Dominic at Carlene na hindi siya iniwan hanggang sa huli niyang laban. Huminga siya ng malalim, inaliw muna ang sarili habang naghihintay ng magandang pagkakataon. Walang kamalay-malay si Brian na nandoon siya, kaya hindi na siya makapaghintay na makitang magiging reaksyon nito kapag nakita siyang nandoon. And before we conclude in our main event, Miss Criselda Aguilar want to give a heartwarming message and gift for her dad. Nandyan ang mga impokrita. Pinanood nilang umakyat si entablado si Criselda na magandang-maganda sa suot itong kulay kremang dress na hapit sa magandang katawan nito. Nakangiti ito at kung titingnan, para talaga itong anghel. Pero hindi alam ng marami na ang babaeng nasa kanilang harapan ngayon ay isang mabangis na lobong nagtatago sa balat ng tupa. Hi, Dad. First of all, I want to greet you a happy birthday. Ang tanda mo na pala. Kaya I just want to ask you kung anong gusto mong matanggap na regalo. Dahil kung tutuusin, meron ka na ng lahat na bagay na hinihiling ng ibang tatay. Oh, grandchild. Wala pa akong apo, iha. Naghiyawan ng mga bisita dahil sa ring sagot ng Ginoo sa anak. Kung mabibigyan ba kita ng apo, ikaw bang magiging pinakamasayang lola sa buong mundo? Hindi lang masaya, pinakaswerteng lolo pa. Nagsimulang lumuha si Criselda habang may kinukuha kung ano sa loob ng pouch nito. Wala pa man din, pero naghihiyaway ng mga tao hanggang sa ilabas na Criselda ang isang pregnancy test at ang picture ng ultrasound nito. Congrats, Dad! Magiging lolo ka na ng anak naming dalawa ni Brian. Ang lahat ay napatingin sa lalaki na bigla nilang tumayo at mabilis na umakyat sa entablado para yakapin si Criselda. I think kailangan na rin nating makaiksena. Naglakad na si Emma palapit sa entablado. Kinuha niyang wine glass sa plate na hawak ng isang waiter nang madaanan niya ito. Sumimsin siya ng konti bago agawin ng Max MC na nakatayo sa gilid ng stage. Oh, wow! Congratulations, Miss Aguilar and Mr. Morris. Lahat ng mga mata ngayon nalipat kay Emma dahil sa biglaang pag-eksena niya. Umugong ang bulungan ng galing sa mga bisita sa biglaang pagsulpot niya. Marahil ay hindi siya nakikilala ng mga ito. Pero ang importante ay nakita niya ang gulat at takot sa mga mukha ni na Brian at Criselda. Hugh, what are you doing here? Sino nag-imbita sa'yo rito? Wala. Inimbita ko lang ang sarili ko. What are you doing here, Emma? Oh, my beloved husband. How are you? Ilang linggo ka nang hindi umuwi sa bahay. Ang sabi mo, may sakit si Mama at ikaw nag-aasikaso sa kanya. Pero mukhang iba yatang inaasikaso mo. Tiningnan niya si Criselda na gulat na nakatingin sa kanya. Oh,
Hindi ka ba nagsumbong dito sa soon-to-be husband mo tungkol sa nangyari sa center ko? Ang sabi ko naman sa'yo, sabihin mo sa kanyang ako si Emma de Obigayni. Oh shucks, I forgot to mention my last name. So, let me introduce myself again. Hi, I'm Emma Fabian Morris, the legal wife of Brian Morris. We have a son who named Timothy Morris. At hindi ko matandaan na meron kaming kapamilya ng pangalay Criselda. Stop it, Emma. Bakit? Ayaw mong malaman ng mga tao dito kung gaano karumi ang sinasamba nilang abogado? Kung anong klaseng tao ka? This is not true. Brian, you told me that you already left your family. Hindi pa, oy. Sinulot ka nito habang kasal pa kami. Habang nakakapit pa rin sa pamilya namin at sa lahat ng abogado nandito. Lalo na sa'yo, Judge Aguilar. Alam mo na may kasong gandong bagay, diba? Ang pangangaliwa ng asawa at ang pagpatol sa may asawa isang mabigat na kaso. Itinulak ni Emma si Brian na ngayon mabigat ng paghinga habang namumutlang nakatingin sa kanya. Kitang-kitang takot sa mga mata nito habang maririnig ang mga sinasabi niya. To everyone here, gusto kong ipaalam sa inyo na ang anak ni Mr. Aguilar na si Criselda at ang asawa kong si Brian Morris ay may relasyon at kani-kanina lang narinig mismo sa bibig nila na magkakaanak na sila kahit nakasal pa kaming dalawa. Gusto niyo ng ebidensya? May kinuhang mga litrato si Emma mula sa kaning pouch at parang candy yun na sinaboy sa mga bisita ni Mr. Aguilar na agad namang pinulot ng mga ito. We've been married for almost 17 years at kahit na kailan ay hindi kami naghiwalay ng asawa ko. Oo, may mga pagkakataong hindi kami nagkakunawaan. Pero hindi sumagay sisip naming dalawang maghiwalay. Hanggang sa isang araw, nilamig sa akin si Attorney Morris. Akala ko may masakit lang pala sa kanya. Pero hindi ko alam, may tumatrabaho na pala si iba sa kanya. At yun ay walang iba kundi si Criselda Aguilar. No. Please. This is not happening. This can't be true. Brian, do something. Let's go, Emma. Stop your show. No, hindi pa ako tapos. Gusto kong malaman nila na ang tulad mo ay hindi dapat pagkatiwalaan. Hindi dapat hinahayaang pakalit-kalit sa daan dahil baka kung sino-sinong mabuntis mong sanggano ka. Etong lalaki ring to, ang binabalak na kuhanin ng lahat ng meron kami. Yes, he will leave us soon. At isasama niyang lahat ng kayamanan namin at walang ititira na kahit na ano sa amin ng anak niya. Tatalikuran yung responsibilidad niya sa amin para sa bago niyang babae. Oh my God, Daddy, please, make her stop. Napangisi na lang si Emma nang makitang halos lumod na si Criselda upang mapahinto lamang siya. Samot-saring komento ng kanyang naririnig. Merong nagdidiskusyon patungkol sa kasong kahaharapin ni Brian at Criselda na mukhang naririnig ng babae dahil hindi nito magkamayo sa pagmamakaawa sa ama na patigilin siya. Si Brian naman na halos magpalamon sa lupa dahil sa matinding hiya matapos ma-expose sa maraming tao. Gusto ko lang i-congratulate ang mga taong to dahil bukod sa magkakanak sila, nagawa rin niyang sirain ang pamilya na matagal kong iningatan at inalagaan. Totoo nga ang sinabi nila na kahit gaano mo ingatan ng isang bagay, kung sanay na sanay ng mga agaw gagalaw, wala kang magagawa. Lalo na kung isa sa inyo ang gusto na talagang bumitaw. Brian, nung oras na nakipagrelasyon ka kay Criselda, nawalan ka na ng karapatan sa akin. Hindi pa man naproproseso ang annulment papers, pero tapos na ang relasyon nating dalawa. Isang malakas na sampal ang sinalubong ni Emma kay Brian dahil yan para mapabitaw ito at mapakbang patras sa kanya. Ang kapal-kapal ang mukha mo, Brian. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Hindi ka na nahiya sa akin at kay Timothy. Pamilyado kang tao. Kaya anong karapatan mong manghaliwa, ha? Anong karapatan mong pagbukhayin kaming tanga ng anak mo? I'm sorry, Emma. Sorry. Sorry? Mababawi ba ng sorry mo yung mga araw na naghihintay kami ni Timothy sa'yo? Yung mga araw na miss ka na namin dahil hindi na tayo nakakapasya sa labas bilang isang pamilya. Dahil abala ka na palang bumuo ng bagong pamilya sa ibang babae? Mababawi ba niya ng lahat ng pagpupuyat namin ng anak mo
Sa tuwing ginagabi ka na ng uwi? Sana habang umuuwi ka kay Griselda, naalala mo may asawa at anak ka nag-aalala sa'yo gabi-gabi. Sa bawat halik na ginagawa mo sa babae mo, sana inaalala mo kung asawa mo hindi nangungulila na rin sa'yo. Sa bawat planong binubuo niyo, sana inaalala mong may nauna ka ng planong buoy na kasama kaming dalawa ni Timothy. Wala kang konsensya, Brian. Wala kang puso. Ang tulad mo hindi bagay maging isang lalaki dahil wala kang isang salita. Wala kang paninindigan. Pinunasan ni Emma ang mga luha sa kanyang pisngi at pagod na napasigaw. Sumapog ng lahat sa kanya at pakiramdam niya kung hindi niya ilalabas ang mato, siya mismong sisabog. Ang galing mo! Para mabuo ang pamilya ng dalawa ni Griselda, kailangan mong bitawan kami ng anak mo. Napakakapal ang mukha mo, Brian. Sobrang kapal ang mukha mo. Sinubukan siyang lapitan ni Brian at yakapin, pero pinaghahampas niya lang ito hanggang siya mapatas ulit ito sa kanya. Umiiyak na rin ito at tila natauhan na sa lahat ng kalokohang nagawa. Alam mong mahal kita. Mahal na mahal ka ni Timothy. Hindi pa ba kami sapat ng anak mo? Kulang pa ba? Hindi ka pa ba masaya? Hindi ka ba nasatisfied sa unang pamilyang ginawa mo para maghanap ka ng ibang babae at bumuo ng bagong pamilya? Sumagot ka. Hindi ko kailangan ng maluha mo dahil hindi ako maaawa sa'yo. Ang mga tulad mo hindi deserve makakuha ng second chance. Hindi mo deserve ng isang tulad ni Timothy bilang anak. Emma, please. Listen to me first. I'm sorry, I didn't know. Che, matalino kang tao kaya imposibleng hindi mo alam. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Dahil tapos na ako sa'yo. Kahit na kailan, ay hindi mo na bibilog ang ulo ko. Dahil din sa'yo, kaya natuto ako. Natuto akong maging malakas. Natuto akong maging mas matatag para sa anak nating dalawa. Natuto akong maging manhid para hindi maramdaman ang lahat ng kahiyupan mo. Lahat ng yun ay dahil sa'yo. Kaya salamat pa rin. Dahil nagawa mong itulak ko sa limitasyon ko. At ngayon pa lang, nakikita ko na agad na makakaya ko nang mawala ka. Makakaya naming dalaw ni Timothy ng kaming dalawa lang. Hindi lang tulad mo, hindi na namin kailangan sa buhay naming dalawa. At simula ngayon, malaya ka na mula sa akin pero hindi sa batas. Harapin mong ginawa mong to, Brian. Isang beses pang sinampal ni Emma si Brian bago niya ito talikuran. Sinalubong siya ni Carly at Dominic na mukhang kanina pa nanunood sa kanila. Pag uwi nila ng bahay, ay agad niyang niyakap si Timothy at sinabi rito na kahit kailan ay hindi na nila makakasama pa si Brian. Nagluksa sila para sa namatay nilang mga puso. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay gugustuhin tayo ng mga taong akaling natin ay mananatili sa ating tabi habang buhay. Hindi tayo palaging pipili ng mga taong mahal natin dahil kung minsan may mas makakahigit pa sa atin sa kanilang puso at iyon ang katotohanan na kailangan nating tanggapin. Pagkatapos ng nangyaring gulo sa birthday party ni Mr. Aguilar ay agad nang inasikaso ni Emma ang lahat. Mula sa annulment paper nila ni Brian hanggang sa kasong isasampa niya rito at kay Griselda. Walang sinayang na oras si Emma, lalo na't maraming taong nakasuporta at nakaalalay sa kanya. Alam ni Emma ang imposible at mahirap dahil may impluwensyang pamilya ni Griselda at isang sikat na abogado si Brian. Pero dahil sa matitibay at pulidong mga ebidensya na nilabas nila, ay nagawa nilang ipanalo ang laban at maipakulong ang dalawang taong sumira sa kanilang buhay. Naging masakit pa rin para kay Timothy ang naging hatol sa ama, pero sinabihan ito ni Brian na lahat ng lumalabag sa batas ay handang kaharapin ng pataw na parusa. Sinabi rin ni Brian sa kanilang anak na gaano pa kataas ang marting ni Timothy. Huwag nitong kalilimutang tumapak pa rin sa lupa dahil ang pantay na pagtingin ay respeto sa kapwa ang pinaka-importante sa lahat ng laban. Ma, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataon ni Daddy magkabalikan, igagrab mo po ba? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang, napapaisip lang ako. Pagkatapos ng mga nangyari sa inyo, napapaisip po ako kung kaya niyo pa bang magsama sa isang bubong na walang awkwardness na nangyayari. Napabuntong hininga si Emma, pero napangiti na lang siya dahil nakikita niyang mas lalong lumalaw kung pangunawa ng kanyang anak pagdating sa pagtingin ng mga bagay-bagay sa paligid nito.
Inihinto muna ni Emma ang ginagawang pagluluto para matuon ang buong atensyon sa anak. Timothy, naaalala mo pa ba ang mga sinabi sa'yo ni daddy mo? Lahat ng sinabi niya, ma. Nasa isip ko pa rin. Mabuti kung gano'n. Dahil dadagdagan pa natin ang mga yon. May mga bagay na nakatakdang mangyari, pero hindi ibig sabihin nun ay tatanggapin mo na lang yun ng gano'n. Tulad ng tinatanong mo sa akin ngayon, kung nakatakdaman kaming bigyan ng pagkakataon ng daddy mo, hindi ko na igagrab yun. Because he hurt you? Nope. Dahil kung patuloy pa kami magsasama ng daddy mo, pareho na kaming hindi makakaabante. Pareho na naming masasaktan ng isa't isa ng paulit-ulit. At kahit na mangyaring bagay na sinasabi mo, hindi na babalik ang dati dahil marami nang nagbago. Marami nang nawala at nadagdag. Are you still mad at him, ma? Ang galit, nawawala rin yan, Timothy. Pero yung sugat at peklat na iniwan ng daddy mo, mananatili na habang buhay rito yan sa puso ko. Magagawa ko namang magpatawad eh. Pero hindi ko magagawang makalimot. Ang ginawa ng daddy mo isang malaking responsibilidad. Pasanin. Kaya ikaw, kapag gagawa ka ng desisyon, siguraduhin mo munang buong loob mo. Handa kang panindigan na magagawa mo. At alam mo dapat, ang suliranin na kakaharapin mo kapag nagdesisyon ka na. Para kapag dumating ka sa point na haharapin mo ng mga kapalit ng desisyon mo, ay handa ka at hindi ka na madidisappoint. Ngumiti ang anak niya at naglakad palapit sa kanya para yakapin siya nito ng mahigpit. Thank you, ma. Salamat po sa pagbigay ng pagkakataong makita ko napakagandang mundo to. Hindi po ako nagsisisi na naging anak niyo ako ni daddy. Mahal ko po kayo. Napangiti lang si Ama bago manubig ang kanyang mga mata. Simula nang makulong si Brian, namuhay silang dalawa ni Timothy na silang dalawa na lang. Walang ibang tao. Walang bagong tao. Hindi na muling sinubukan ni Emma ang magmahal ulit dahil gusto niyang bumawi kay Timothy. Gusto niyang iparamdam sa kanilang anak na magiging buo ito kahit na malayo sa kanila si Brian. Magiging malayo ang bawat isa kahit na iniwan na sila ng isa sa kanila. Hindi lahat ng nawawala ay may kapalit at hindi lahat ng umaalis ay babalik. Kung minsan, ang mga nawawala ay nagsisilbing leksyon at ang mga umaalis ay nagiiwan ng isang mabigat na aral. Naway nagustuhan po ninyo ang handog naming kwento para sa inyo. This is Regine here in Kuya Christine Stories. Daghan kaayong salamat!